Yan, ito yung clutch. Yan, ito yung clutch. Ito yung gas. Para sa gas yan, para masuplayan, para tumakbo yung sasakyan, inaapakan to. And then, ito yung brake. So, itong kanan na paa, ito ang ginagamit niya. Itong dalawa na to. Yan. Yan ang trabaho ng kanang paa. And then, yung kaliwang paa, ito lang yung gamit niya. Kapag nakaandar na yung sasakyan, itong mga kotse kasi, kailangan mong apakan ng madiin itong clutch. Itong clutch na to, apakan mo to ng malalim. Yan, itong clutch. Aray. Yan. Anuhan ko yung brake. Yan, itong clutch na to, apakan mo ng malalim pag i-andar mo na or i-start mo na yung sasakyan. And then, pag na-start mo na yan, gusto mo nang tumakbo, kailangan nakaapak ng malalim yan, naapakan mo din itong brake. And then, unti-unti mong bitawan itong clutch and then naka-brake ka pa. Pag kumurog na yung sasakyan, saka mo apakan itong gas. Itong gas. Ito yung gas. Yan. So, yan yung tatlong pedal ng manual na sasakyan. Yan. Tatlo ang pedal ng manual, okay? Kapag automatic kasi wala na ito. Itong dalawa lang kapag automatic. Yan. So yan yung mga, ito yung trabaho ng kanang paa. Habang tumatakbo yung sasakyan na yun, ito ang trabaho ng kanang paa na to. Itong dalawa na to. So ang trabaho lang ng kaliwang paa, ito lang. Yan. So ito yung ating gear. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo, kapag mag-change gear tayo, kailangan apakan natin yung clutch. Halimbawa, ipunta natin sa first gear. Yan, first gear, doon ang number 1. Ipunta natin yan doon sa unahan. And then, pagka second gear, ito number 2, i-atras natin to. Pero, papuntang kaliwa, yung paganyan, and then bago hila, pababa. Then, pagka nasa third gear naman, ayan yung third gear, diretso lang yan, diretso din yung 4. Then yung fifth gear ay papuntang kanan yung tulak bago pataas. Ganun din yung reverse nun, nasa gitna siya, tulak pa kanan and then pababa yung hila ng reverse. So ganun lang yun. Then eto ngayon kasi nga nakahinto ako, nakataas na itong ating handbrake. Etong handbrake na to, pagka aandar ka na, una-una mong i-release mo na itong gear. Pag na-release mo na halimbawa first gear, na i-first gear mo na yung ating gear, and then nakaapak ka kailangan sa brake at saka clutch ha, nakaapak. Habang i-release mo to, nakaapak ka sa clutch at saka sa brake. And then pupunta ka na dito, kailangan ka pa rin nakaapak doon sa clutch and brake. Ito naman, kapag ibaba mo to, ito, kailangan nakaapak ka sa brake at saka clutch ha. Pag ibaba mo to, angat mo konti, then push ito, pihitin mo to, then baba. Kasi ito halimbawa, ito nakaangat siya ha. Ayan, nakaangat to kasi nga nakahinto ako. Angat mo konti, pataas, angat mo pataas bago, pag naangat mo na siya konti, then pindutin mo na siya, sabay baba. So, ganun yung paggamit nito. Kasi kahit anong tulak mo nito, kaya safety siya. Kasi kapag kaganyan, kahit anong laro ng mga bata, pag hindi nila alam paanong gawin ito, hindi basta-bastang na ibababa to. Kaya safety yan. Pero hindi pa rin tayo magtitiwala na may mga batang medyo malaki na paglalaruan ang mga sasakyan. So siguro wala pa namang nangyaring mga ganon siguro sa mga may sasakyan kasi hindi nila hinahayaang bukas ang mga sasakyan. So ganon yung mga basic na pag-aaralan natin sa pagdadrive ng manual. So ayan.